Merong paniniwala na kapag hindi nailabas ang sperm ay nakaka-cancer daw sa testicle or sa prostate. So, ito yung pinanggalingan nitong question na to na nakaka-cancer po ba after vasectomy since di lumalabas yung sperm? Kasi kapag nag-vasectomy, ang nangyayari, pinuputol yung connection ng testis, this one, testis, which is the vas deferens. Ito. Papunta sa seminal vesicles, prostate, at out the urethra. So, kapag pinutol mo yung vas deferens, anywhere dito, yan, usually dito yan, may bandang singit, effectively, yung sperm hindi na makakadaloy galing sa testis, papunta sa prostate at dun sa urethra. So ngayon, ang tanong doon, saan mapupunta yung sperm? Ano ba mangyayari doon sa sperm? Magiging cause ba siya ng cancer sa testis or sa prostate? Lumalabas na hindi naman kakaiba yung tanong na yan. Actually, valid yung question. At ginawa na rin ng mga studies ng iba't ibang groups of urologists. Isa sa mga pinaka-prominent groups na gumawa ng study about this question ay yung American Urological Association, one of the biggest urological groups sa buong mundo. So lumalabas na dun sa mga meta-analysis ng studies regarding the relationship ng vasectomy at prostate cancer, lumalabas na hindi mas mataas yung risk ng prostate cancer sa mga na-vasectomy kumpara sa mga hindi na-vasectomy. Wala dito, pero sa ibang pag-aaral, pati sa testicular CA, does not really increase yung risk mo of having testicular cancer kung nagpa-vasectomy ka. Ang kasama dito sa study ng AUA ay hindi tumataas ang risk of coronary heart disease at vasectomy. So, ang recommendation nila, hindi mo naman routinely talaga dinidiscuss ang prostate cancer, coronary heart disease, stroke, hypertension, dementia, or testicular cancer sa mga pasyenteng gustong magpa-vasectomy. Okay? So, ang nangyayari, ano nangyayari doon sa sperm na hindi na ilalabas? Pinaka-basic na sagot doon na re-resorb, na absorb ulit ng katawan. It's broken down and then it gets absorbed by the body. Ang typical lifespan kasi ng sperm cell is 42 to 76 days, at yung spermatogenesis, yung mismong paggawa, ay nasa ganong area rin, up to 74 days. Okay? Pero kung halimbawang nailabas na yung, teka lang, hindi ko nakikita yung sarili ko. Kung halimbawang nailabas na yung sperm sa pamamagitan ng pakikipagtalik, it can survive up to 5 days sa female reproductive tract. Okay? So, at least ngayon, nasagot natin yung mga kuro-kuro or haka-haka kung nakaka-cancer ba kapag nagpa-vasectomy. So, isipin na lang ninyo na yung mga, kahit hindi ka nagpa-vasectomy pero hindi ka sexually active, your body finds a way na ilabas or eliminate yung sperm na hindi nagagamit through reabsorption, through spontaneous na emission. Kaya, di ba, meron yung sinasabi na, tawag dito? Anong term doon? It escapes me. Wet dreams. Wet dreams yung sinasabi. Tapos, yung iba, siyempre, sexually active, na ilalabas nila. Okay? So, at least ngayon, sagot natin kung na-cancer ba pag binasectomy. The evidence-based answer is no. There's no association. So, not really. Yun yung sagot sa tanong na to. Okay? If you have any questions, you can comment them here or message me on my social platforms. Thank you very much. I'm Dr. Drew, urologist. Thanks for watching.